isa sa mga na-share ko rin last Sunday ay balitang-balita sa Amerika po, yung pong pagkamatay ni Charlie Kirk, no? Kung naalala nyo. At ngayon po, actually, September 21 dito sa atin, pero bukas sa kanila doon sa US, September 21 din ang kanyang schedule ng paglilibing. No? So, yung 21 na yan, dito sa atin, may rally. Doon sa kanila bukas, may libing ni Charlie Kirk. Ngayon, tingnan natin, bakit ba una-una pinatay si Charlie Kirk? No? Why was Charlie Kirk assassinated? No? Siguro karamihan sa atin, alam na natin, dahil nababasa natin sa Facebook, sa media, no? Sa internet. Sabing ganoon, siya ay in-assassinate. Unang-una kasi very bold po siya, very outspoken po siya, at hindi po siya nahihiya i-express ang kanyang views o kanyang paniniwala, yung kanyang kaalaman patungkol sa maraming bagay. No? Sa politika, sa relihiyon, pananampalataya, no? Pagdating sa mga women's rights, no? Karapatan ng mga kababaihan, pagdating sa paksang LGBTQ, sa paksa ng racism, at iba pa mga bagay-bagay. No? Napansin natin sa kanyang mga videos, sa mga pakikipagdebate niya sa mga estudyante, lagi niyang sinasabi yung katotohanan. He spoke the truth without hesitation. Hindi po siya nangingimi, hindi siya natatakot. At minsan, yung kanyang mga katunggali, kausap, no, ay hindi matanggap yung kanyang sinasabi. Hindi matanggap yung katotohanan. Isa pa, very bold din siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sinishare niya lagi si Jesus, sinishare niya lagi ang Bible, ang pananampalataya sa Diyos. Sabi po siya ay namuhay na hindi kinakahiya yung pananampalataya niya. Sabi po, Charlie was a man who followed his faith and convictions all the way to his death. Ayan. Next slide nga, pwedeng pakita. Sabi nga doon sa, Charlie did not use hate speech, no? But he used speech that they hated. So, hindi po siya nagsasalita ng, alam mo yung, hahamak sa iba o pagpapakita ng galit sa iba. Pero dahil nga katotohanan yung kanyang sinasabi, hindi matanggap ng iba, yung iba ay, they use hate sa kanya. Binabalik yung hatred sa kanya. No? So, makikita natin, anong bottom line nito? Yung pong pagsasabi niya ng katotohanan. Sabi niyo katotohanan. Pagsasabi ng katotohanan. No? Yung pag-tell niya ng truth, ang dahilan kaya siya po ay pinaslang at pinatay. At yung pong pagsasabi ng katotohanan, yan po yung ating magiging topic ngayon, no? Telling the truth, or ano ba ang sabi ng Bible about the truth? The truth will set you free. Sabi nyo nga, the truth will set you free. Ayan, no? Ang katotohanan, ang siya magpapalaya sa atin. Maging sa ating bansa ngayon, makikita po natin na laki-laki ng problema natin when it comes to corruption. Sabi nga, next question natin, why do we have a problem of corruption on flood control? Bakit nga ba? Kasi, alam natin, may marami, hindi lang pala kundi maraming corrupt government legislators, mga DPWH official and contractors sa ating bansa na nangongorap. Tama po ba? Hindi na ito bago sa atin, no? Dahil lagi na itong nakikita natin sa balita. Maging sa mga investigasyong pinapalabas ng Senado at Kongreso, makikita natin na habang nagsasalita yung mga resource person o yung mga taong involved,
makikita natin yung, hindi lahat sila nagsasabi ng totoo. Agree ba kayo ron? Na kapag tinatanong sila, madalas, sabi nga ay, kasinungalingan yung sinasabi nila. Tinatago nila yung katotohanan o kaya baka meron silang kino-cover up na mas mataas na opisyal na involved, kaya ayaw nila magsalita ng katotohanan. Ito rin ang dahilan, kaya nga po sabi ko kanina, maraming Pilipino, maraming kababayan na natin, and I'm sure kahit dito sa atin siguro nakakaramdam kayo ng galit minsan. Kasi imagine niyo yun, yung mga taxes na binabayad ng tao ay napupunta sa imbis na serbisyo, imbis na sa flood control, ika nga ay sa ilang tao lang napupunta sa mga bulsa ng ilang tao. At kaya nga po yun, may mga rally na ginagawa ngayon. I just pray na maging peaceful po ito. Mag-pray natin, maging peaceful yung rally, no? So meron pong sabi sa next slide na the truth is the foundation upon which anything stands, is built. No, yung katotohanan daw po ang pundasyon kung saan ang pagiging matibay at pananatiling matatag ay masasabi natin, pundasyon nito ay yung katotohanan. In the continuing conflict po between good and evil, sabi dyan, truth is the weapon that wins the war. Sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang labanan ng mabuti at ng masama. Good and evil. Truth and lies. Yan po yung madalas na nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya sabing ganon, next slide, those that are closest to the truth are the closest to God. Pwede ba natin basahin po ito na malakas? Those are the closest to God. No, yun daw po mga taong malapit sa katotohanan, nagsasabi ng katotohanan, o hindi nagsisinungaling, ang siyang mas malapit sa Diyos kaysa sa mga nagsisinungaling. At dahil nga po dyan, ang ating topic ngayong umaga ay pinamagatan po natin, the truth will set you free. Truth will set you free. Ang ating pong Bible text, makikita natin sa John chapter 8, verses 32. Basahin po natin sabay-sabay. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Isang beses pa. And you will know the truth. Ayan. Malalaman daw po natin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Sino po nagsabi niyan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? At ang kanya pong context dyan ay makita natin sa verse 32 hanggang verse 47. Diyan po sa verse 32 up to 47, sinasabi po kausap po niyan ni Jesus, no? Bigyan ko lang po kayo ng background, medyo mahaba po yung verse na yan. Kausap ni Jesus po yung mga Hudyo sa kanyang panahon na nakikinig ng kanyang mga aral. No? Sabi po niya sa kanila, if you hold to my teaching, you are really my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kung kayo'y nakikinig sa aking mga aral, sabi ng Panginoong Jesus, at pinaniniwalaan niyo to, sinusunod niyo ito, kayo ay mga tunay kong mga alagad. Sabi ng Panginoon, no? At ang katotohanan, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ngayon, yung mga nakikinig sa Kanya, hindi lahat po ay disciples niya, tagasunod niya. Yung iba, nakikinig lang pero hindi naniniwala. No? May mga nandoon na nakikinig pero hindi naniniwala. Kaya sabi nila, kami po ay descendant o mga descendant ni Abraham at hindi kami kailanman naging mga alipin. Sabi nung iba na nandoon, no, nakapakinig sa kanya. How can you say that we shall be set free? Sabi nila. Ba't sinasabi na kailangan namin mapalaya? Hindi naman kami alipin. No? Sabi ni Jesus, verily,
very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. I know you are Abraham's descendants. Sabi niya, but you are looking for a way to kill me. You are looking for a way to kill me because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and you are doing what you have heard from your Father. So ito po ang sabi. Hindi naman kami alipin, sabi nila. Sabi ni Jesus, hindi nga kayo alipin, pero ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sabi niya, ang isang alipin ay walang permanenteng lugar sa loob ng tahanan. Para sa atin, kung convert po yan sa atin, ang katulong ba ay literal na miyembro ng pamilya? Hindi, di ba? So, ganun din, sa kanilang panahon, ang isang alipin ay walang permanenteng lugar o koneksyon o relasyon sa isang pamilya. Subalit, sabi ng Panginoon, ang isang anak, sabi niyo nga anak, ang isang anak, sabi niya, belongs to the family forever. Ang isang anak ay kabilang sa pamilya forever, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, if the Son sets you free, you will be free indeed. No? Sabi niya, alam ko si Abraham ang inyong ama, kayo ay galing kay Abraham. Pero bakit? Sabi ng Panginoon, gusto niya akong patayin. Sabi niya, you are looking away. Gumagawa kayo ng paraan, naghanap kayo ng paraan para mapatay ako. Ang dahilan, sabi ni Jesus, you have no room for my word. Hindi niyo tanggap ang aking salita. Hindi niyo tanggap ang katotohanan na aking itinuturo sa inyo. Sabing ganon, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ang sabi pong ganon, kiniklaim nila na ang father nila ay si Abraham. At sabi ni Jesus sa kanila, kung kayo ay descendant ni Abraham, totoong descendant ni Abraham, gagawin nyo ang ginawa ni Abraham. At sabi niya, si Abraham ba ay gustong pumatay? Tayo po, tatanungin natin kung ang bawat isa. May nabasa ba kayo sa Bible na si Abraham ay gustong pumatay? Wala. Hindi po natin makikita yun. Wala po sinabi na si Abraham ay gustong pumatay. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, dapat ang ginagawa nyo, yung ginawa ni Abraham. At sabi niya, ang ginagawa nyo na gusto nyo akong patayin, ito ay gawain ng inyong ama, ang inyong tatay. At hindi ito gawain ng Diyos. At pinoint out po sa kanila ni Jesus na ang kanilang ama ay walang iba kundi si Satanas. Andiyan ba kayo? Sabi po niya, if God were your father, you would love me. Kung ang kiniklaim niyong ama ay ang Diyos, dapat mamahalin niyo ako dahil ako ay galing sa Diyos, sabi ni Jesus. Pero hindi. Baliktad ang ginagawa niyo. Gusto niyo akong patayin kaya you belong to your father, the devil. Sabi niyo, the devil. Ang tatay pala nila ay si Satan, the devil. And you want to carry out your father's desires. Gusto niyong gawin yung gawain o yung ginagawa ng inyong ama na pumapatay. Si Satan, sabi ni Jesus, was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. He is the father of lies. Sabi niya ni Jesus sa kanila, ang inyong ama ay walang iba kundi ang diablong Satanas. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula, wala sa kanyang katotohanan, ayaw niya ng katotohanan, galit siya sa katotohanan, at sabi, siya ang ama ng lahat ng
kasinungalingan. Kaya po, makikita natin, sabi pa ng Panginoon, "For I am telling the truth, why don't you believe me?" Bakit di kayo naniniwala sa akin? Sabi ng Panginoon, "Whoever belongs to God hears what God says." Ang sino mang nasa panig ng Diyos o pag-aari ng Diyos, anak ng Diyos, ay nakikinig sa salita ng Diyos. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Sabi ng Panginoon sa kanila, kaya hindi kayo nakikinig sa aking mga salita, hindi kayo sumusunod at naniniwala kasi hindi kayo sa Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba yung sabi ng Panginoon sa kanila? Hello? And that is very relevant sa ating panahon ngayon. Very relevant po yan. Importante po yan sa ating panahon. Dahil sa panahon natin ngayon, ang truth, ginagawang lies. Ang lies, ginagawang truth. Binabaliktad po yan. Baliktaran nga. Kaya, minsan yung tao, nakukonfuse. Hindi na alam minsan kung sinong paniniwalaan at ano ang paniniwalaan. Andiyan ba kayo? Para maliwanag po, tingnan natin ang kahulugan ng passage na ito. Sa binasa po natin, dyan sa context natin, nakalagay po dyan the meaning of truth in this passage. Ano po? Unang-una, ang binanggit po dyan na truth ay walang iba kundi si Jesus at ang kanyang salita. The truth is not abstract knowledge, but the truth about Jesus Christ and His teachings. So doon sa pag-uusap nila, doon sa konteksto nating binasa kanina, ang binabanggit ni Jesus na katotohanan doon ay siya mismo at yung kanyang tinuturong mga salita. At yun po yung hindi matanggap ng mga tao na nakikinig sa kanya. Another truth is that yung pong gospel, next slide, at saka ang God's word is also the truth. Sabihin nyo nga, gospel and God's word. Ayan. Ano pong sabi? Basahin natin. The truth is found in the gospel and the word of God, which offers freedom. Ayan. Yung daw pong katotohanan ay matatagpuan natin ayon dun sa konteksto nating binasa sa Ebanghelyo. Doon po sa mabuting balitang sinishare ni Jesus na ayaw tanggapin ng mga tao. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang Messiah, ang tagapagligtas. Siya ay galing sa Diyos, bugtong na anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa upang iligtas ang sanlibutan. Ayaw po nilang tanggapin yan. Kaya sila ay slave sa kasalanan. Sila po ay alipin ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, kung tatanggapin nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa pagiging alipin. Another Hebrew word po ng truth is emet. No? Emet. Sabi niyo nga emet. It means stability, certainty, right, and sure. So another Hebrew word po yan, na ang ibig sabihin ay stability, matatag, certainty, sigurado, no? Tama, at sure. Ayan, tiyak. So pag sinabi natin truth, hindi po yan alanganin, hindi po yan kasinungalingan, hindi po yan mali, kundi yan ay tama. Amen po ba? Hello, andyan pa ba kayo? Sasagot naman kayo. Okay. So tuloy natin ang pag-aaral po natin. Tingnan natin yung next slide. Sabi po, what are the sources of truth? Ano ba ang pinagmumulan ng katotohanan? O sino ba ang pinagmumulan ng katotohanan? Number 1, God is truth. Sabi nyo, God is truth. Ang Diyos ang katotohanan. Sinabi po ng Deuteronomy chapter 32 verses 3 to 4. Basahin nga po natin. Ascribe ye greatness unto our God. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity.
just and right is He. Ayan, sabi po, unang-una sa lahat, ang Diyos ang katotohanan. No? Binanggit dyan sa Deuteronomy na ang Diyos ay katotohanan. Siya ay Diyos ng katotohanan, walang kasalanan, just and right. Ayan, so when it comes to truth, tanda natin, number one, God is truth. Pangalawa, Jesus is truth. Sabihin niyo, Jesus is truth. Ayan. Ano pong sabi sa John 14:6? Basahin po natin. Jesus said, "No one comes to the Father but by me." Ayan, si Jesus po ay katotohanan. Dahil sabi niya sa John 14:6, siya ang daan, katotohanan at buhay na walang makakapunta sa langit, sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya po, importante, kinikilala natin si Jesus ay katotohanan. Sabihin niyo nga, si Jesus ay katotohanan. Okay, pangatlo po, the Holy Spirit is truth. Sabihin niyo, the Holy Spirit is truth. Yan, sabi ng 1 John 5:6, basahin natin, and it is the Spirit that bears witness because the Spirit is truth. Yan po, sinasabi ni Apostol Juan na ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo sa ating mga espiritu. Ano ba ang pinapatotoo ng Espiritu ng Diyos sa atin? Sinasabi po sa atin ng Holy Spirit na tayo raw ay mga anak ng Diyos. Siya yung nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. In fact, sabi ng Bible, tayo ay ang mga anak ng Diyos ay mayroong tatak, sealed. No? At ang tatak na yun po ay ang tatak ng Espiritu Santo. Sa natural, wala tayong nakikita, wala tayong tatak, wala tayong makikita sa balat natin, sa katawan natin. Pero sa Espiritu natin, ang mga anak ng Diyos po ay tinatatakan ng Espiritu, tatak ng Espiritu. At yun po ang nakikita ng mga demonyo. Kaya mga demonyo, takot sa mga anak ng Diyos. Andiyan ba kayo? Hello? Andiyan ba kayo? The Holy Spirit is truth. Number 4, God's Word is truth. Sabi niya po, God's Word is truth. Ayan, sabi ng John 17:17, sanctify them with truth, thy word is truth. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Diyan lang natin makikita ang absolute na katotohanan sa salita po ng Diyos. Kaya kinikilala natin sa ating church na ang foundation ng ating pong faith, pananampalataya, aral, turo, ay nasa Biblia po. Ang Biblia po ang tanging authority na kinikilala natin na pinagmumulan ng ating aral at pananampalataya. Bible-based church po tayo. Andiyan ba kayo? Amen. Next po, number 5 is God's law is truth. Sabi niyo, God's law is truth. Okay, sabi ng Psalms 119, 142, 151, thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Lahat daw po ng utos ng Panginoon ay katotohanan. Siya po ang merong katwiran na walang hanggan. Ayan. Kaya naman, ang utos ng Panginoon sa kanyang Biblia ay katotohanan. Number 6, the gospel is truth. Sabi niyo, the gospel is truth. Ayan. Sa Colossians 1, 5-6, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Wherefore, ye heard before in the word, truth of the gospel, which is come to you, as it is in all the world. Ayan. Binanggit po yan ni Paul. No? Lahat daw po ng narinig nila sa salita ng Diyos ay word of truth. No? Sa gospel, truth, o word of truth of the gospel. Na ito ay ipinahayag sa kanila. Ang tanong, what does truth do? Ano ba ang nagagawa ng katotohanan?
There is power po in truth. Merong kapangyarihan ng katotohanan because it is the very essence of God and the means by which He carries out His work in the world. So may kapangyarihan ng katotohanan. Pag nagsalita tayo ng katotohanan, nagsabi tayo ng katotohanan, andoon po yung essence ng Diyos. Andoon yung presensya ng Diyos. Nandoon yung kapangyarihan ng Diyos. Nandoon yung pag-carry out ng kanyang gawain dito sa sanlibutan. Paano nangyayari yan? Number 1, sabi, truth brings us into Christ. Sabihin nga po natin, truth brings us into Christ. Ang katotohanan nagdadala sa atin kay Kristo. Sa sabi ni James 1:18, sabi ni James, of His own will begat He us in the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Ayan. Ang katotohanan na po siya nagdadala sa atin sa Panginoon. Ang word of truth, yun po yung naglalapit sa atin sa Panginoong Jesus. Pangalawa, truth brings us to light. Sabi niyo, truth brings us to light. Dinadala tayo ng katotohanan sa liwanag. Sabi ng John 3:21, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. So kapag tayo nagsasabi ng totoo, gumagawa sa katotohanan, tayo po ay nasa liwanag. Sabi niyo liwanag. No? It brings us to the light. Ano pa? Number 3, truth purifies our souls. Sabi diyan ni Peter sa 1 Peter 1:22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Ayan, sabi po ni Peter, no? Na ang truth, katotohanan daw po, ang naglilinis sa ating mga kaluluwa. Nililinis tayo ng pagsunod sa katotohanan at yun po ang epekto nito sa ating buhay. It purifies us. Number 4, truth frees us. Pinapalaya tayo ng katotohanan. Ito nga po yung sabi ng ating Bible verse kanina, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan po, sabi dyan, truth frees us by tearing down false ideas and conclusions that keep us in fear and bondage. Kapag ka po may katotohanan, ito raw po ang nagte-tear down, nagwawasak, sumisira sa mga false ideas and conclusions, sa mga lies, sa mga fear, at inilalayo tayo ng katotohanan sa fear and bondage. Pansinin po natin, yung mga investigasyon, halimbawa, sa Senado. Di ba yung iba hindi nagsasabi ng totoo kasi natatakot? Napansin niyo ba yon? Takot sila magsabi ng totoo. Bakit? Baka mamaya doon sa Senado, nandoon pala yung malalaking isda. At kapag sinabi nila, binulgar nila yung pangalan, nagsabi sila ng katotohanan, ano mangyayari? Babalikan sila. Kaya nga meron po tayong nakikita, yung iba pumapasok sa, nag-a-apply ng state witness. Yung iba humihingi ng proteksyon. Yung iba humihingi ng tulong kasi natatakot sila. Kaya minsan, kapag ka nagsabi sila ng katotohanan na, yun ang magpapaalis ng takot sa kanilang mga puso. No? Diyan po makikita natin, ayan, pag tinatanong sila, nagsisinungaling sila kasi ayaw nilang sabihin katotohanan. May pinagtatakpan. Maaaring takot sila, baka balikan sila ng mga taong
alam nilang mga may kasalanan. Pero kapag nagsabi ka ng totoo, sabi diyan, truth frees us from tearing down false ideas and conclusions that keeps us in fear and in bondage. Mapapalaya ka lang talaga kapag sinabi mo na yung katotohanan. Sabi nga na yung isang babae doon, pinakita, sakit daw ng batok, na high blood. Ay, sino bang hindi ma-high blood doon? Ginigisa ka at ini-interrogate ka, di ba? Sakit talaga ulo mo, mag-iisip ka na mag-iisip ko anong alibay mo, kasinungalingan mo para lang hindi ka mapahamak. Pero, yun nga, dala-dala nila yung takot, bigat, at yung problema sa buhay. Pero once na kanilang sabihin ang katotohanan, mapapakawalan sila sa takot. Mapapakawalan sila sa lahat ng heavy burdens nila sa kanilang mga puso. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, and the truth shall set you free. Amen po ba? Next, sabi po, truth leads us in the right way. Ayan. Ang katotohanan na nagdadala sa atin sa tamang daan. Ano po? Sabi ng Psalms 43 verse 3, O send out the light and thy truth, let them lead me. Sabi ng Panginoon, through David, padala daw ang liwanag at ang katotohanan at yun ang mangunguna sa kanyang daan. The truth will lead us in the right way. Next, truth allows us to worship God. Sabi niyo, truth allows us to worship God. No? Ang katotohanan pala yung paraan para makapag-worship tayo sa Panginoon. Sabi ng John 4:23 to 24, But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such worship to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ayan. Yung pong pag-worship natin, kailangan in-align po yan sa katotohanan. Why? Because God is spirit and God is also truth. Pag mag-worship tayo na hindi tayo totoo sa worship natin sa Panginoon, hindi magiging katanggap-tanggap yung worship natin. Kung nandito tayo, kunyari, nagwo-worship lang tayo pero hindi talaga totoo sa puso natin, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Kasi ang tinatanggap na worship ng Diyos, sabi dyan is, ano po? God is spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Magkasama po yan. Spirito at katotohanan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng sumasamba ka sa spirito pero hindi ka naniniwala sa katotohanan. Kailangan sumusunod tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Next, truth cleanses us from iniquity. Ang katotohanan na po ang naglilinis sa atin sa ating mga kasalanan. Proverbs 16:6, By mercy and truth, iniquity is purged. No? And by the fear of the Lord, men depart from evil. Ayan. Napakita na mercy and truth ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Habag at katotohanan ang naglilinis sa ating mga kasalanan. At kapag may takot daw ang tao sa Diyos, siya ay lalayo sa kasamaan. So kung titingnan natin itong mga talatang ito, analyze po natin yung nangyayari sa mga tao na inimbestigahan ngayon. Parang wala yung takot sa Panginoon. Ano? Parang masasabi mo, hindi ata takot itong mga to sa Diyos. Ang lakas ng loob magsinungaling. Ang lakas ng loob magtanggi. Ang lakas ng loob talagang manindigan sa kasinungalingan. At doon sa context nating binasa kanina, binabanggit ni Jesus na ang kanilang mga tatay, ama, ay walang iba kundi Sino po yung tatay ng mga sinungaling?
Si? Si Satan. Si Satan, ang ama ng mga kasinungaling. Then next, sabi po, number 8 is, truth preserves leaders. Mercy and truth preserve the king, sabi po ng Proverbs 20:28, and his throne is upholden by mercy. Mga leaders na ating bansa, ito po ang kulang sa kanila, yung magsabi at manindigan sa katotohanan. Kaya tayo napakalaking problema sa korupsyon sa leaders natin, ng mga bansa natin. Yun na nga. Ayaw ng katotohanan, ayaw ng liwanag, ayaw ng katotohanan ng Diyos. Kanina pinakita yung mga picture, ano? Saan ba yung mga picture? Pwede ba natin balikan? Yung mga picture kanina. Ayan. So dito makikita natin, no? Of course, guilty ang mga yan dahil alam natin, sila yung mga contractors na pakita ng napakamamahaling mga sasakyan. Yan muna, no? Tapos, ang kanila pong mga binanggit ay mga congressman. Alala nyo? Congressman. Kaya sila takot ngayon sa buhay nila. Nagpapa-apply sila ng state witness sa DOJ. Kasi, abay sa dami ng congressman na binanggit nila, talagang mga tatakot po sila. And then, next slide. Next picture pala. Ayan, ito naman yung mga opisyales ng DPWH. No? Yung tinatawag pong BGC. Anong ibig sabihin BGC? Bulacan Group of Contractors. Bulacan Group of Contractors. Ayan. So diyan, makikita natin, 5 po sila. Yan yung mga nagsusugal sa casino. Nasabi, nagpapatalo ng milyon-milyon pera ng bayan. No? At makikita mo yan, magkakaisang grupo yan sila. Pero ngayon, hati na yan. Yung JP at saka si Bryce, sila yung idinidiin. At itong tatlong, Henry, RJ at Edric, yan yung mga magkakasama ngayon. So nahati na yung grupo nila. Sila nagkokontrahan na ng mga testimony. Yung sumunod po na picture. Ayan, sa Senado naman ito. Sa Senado. Yung unang inimbestiga ng Senado, kasi nagbanggit po si Bryce, di ba? Naalala nyo? Binanggit itong 2 senador na ito. At sabi una ni Senator Marcoleta kay Jinggoy, ano sabi? Safe ka na. Ayan, safe ka na. Galit si Jinggoy, ano? Pero, nung sumunod na follow-up na itong huli na tawag ito, investigasyon, kahit si Senator Villanueva, nag-depend sa kanyang sarili. Talagang pakita pa siya roon ng paano dayain yung, ang tawag yan? Yung nasa Viber, paano dayain. Imagine mo, senador ka, tapos ikaw pa yung nagturo doon sa Blue Ribbon kung paano dayain yung Viber. Parang hindi tama, no? Pero yun nga, nakita natin na doon sa kabuuan ng interview o ng Senado, investigasyon, ang sabi dyan, Estrada Villanueva not yet in the clear, sabi ni Senador Lacson. Hindi pa sila clear daw. Meaning, merong nakitang perang hinahanap na itinuro na sila ang proponent. Sila yung tumanggap. Ibig sabihin ng proponent. Sila yung politiko na tumanggap ng pera na yan. Ngayon, tumugma yung binanggit na 600 million at saka 350 million yata yun.
350 kay Estrada, yung 600 million kay Villanueva. Tumugma eh. Kaya, yan, hindi pa sila clear. Kaya yung sabi kay Estrada na safe ka na, hindi na uli siya safe. Kailangan niya patunayan na hindi sila yan. But, nga, pagka nanood kayo ng investigasyon, iba-iba ang interpretasyon. Merong naniniwala, merong hindi. No? Pero sabi nga, dahil meron ng ICI, doon malalaman, madedetermine yung lahat ng magiging resulta ng investigasyon. Pero ayon sa ating napanood, yun po yung mga lumalabas na balita. No? At, ayan. Ang bottom line yan is yung katotohanan, hinahanap natin, yung katotohanan. Pero dahil nga yung leaders natin, may mga leaders tayo na ayaw sa katotohanan at hindi nagsasabi ng katotohanan, kaya tayo may malaking problema sa ating bansa. Now, let's continue po. Sabi dyan, how can we learn truth? Paano ba tayo matututo ng katotohanan? We naturally tend to accept false ideas. No? Natural daw po minsan sa atin na tumatanggap tayo ng false ideas because the ways of death appeal to our human reasoning. Mas madali minsan nga paniwalaan yung kasinungalingan kaysa katotohanan. Sabi ng Proverbs 14:12, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. There is a way that seems right to a man. Meron daw daan na minsan ang tingin ng tao ay tama, pero ang dulo nun ay kamatayan. Yung pala ay kapahamakan. It is easy to believe lies. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan. In fact, sa media natin, meron na tayong tinatawag ng mga fake news. Tama ba? At minsan ang tao hindi marunong magtingin kung ano yung fake at kung ano ang totoo. Kaya sabi ganon, it's easy to believe lies. Tanda natin, lies comes from Satan. Since he is a liar and the father of lies, he is the father of lies. If a person rejects the truth daw po, kapag ang tao ayaw sa katotohanan, God will send him wrong delusions or strong delusions, and that will bring him or he will believe then a lie according to 2 Thessalonians 2:11. Yung pala nangyayari po. Pag yung tao daw ay hindi naniwala sa truth, una-una pag hindi niya tinanggap ang Diyos sa kanyang buhay, hindi siya kumikilala sa Diyos, God will send him strong delusions. Pwede siyang bigyan ng Diyos ng, sabi nga, strong delusions. At dahil sa strong delusions na yon, he will believe a lie rather than the truth. Ay mas minsan, di ba, madali ang tao maniwala pag chismis, pag mga gossip, slander, mga ganon. Kahit na hindi pa napatunayan, naniwala na agad. Yun po yung tendency natin. Na kapag may mga kwento-kwento, chismis, o kaya anong usap-usapan, mas mabilis tayo maniwala kaysa alamin ang katotohanan. Amen po ba kayo? Hello? To learn the truth, sabi po, we need initiative and diligence in this area. Number 1 po, by filling our soul with truth. Sabi niyo, by filling our soul with truth. Sabi ni James sa 1:21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. So para po tayo ma-save yung soul natin, punuin daw po natin ito ng truth. Filling our souls with truth. Second,
by studying the meaning of truth. Ayan. Ano po ang sabi sa 2 Timothy 2:15? Study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mahalaga daw po na alamin din natin, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Andito ang katotohanan. Number 3, by learning to answer with truth. Ayan. Kailangan matuto tayong sumagot ng katotohanan. Proverbs 22:17, bow down thine ear and hear the words of the wise, and apply your heart unto my knowledge. Sabi po. Pag-aralan natin yung pagsagot ng katotohanan. No? Hear the words of the wise and apply your heart unto my knowledge. Number 4, by walking in fellowship with others. Sabi nyo, by walking in fellowship with others. Ayan, kasama na po tayong lahat yan. Sa 1 John 1:6, sabi, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not have the truth. So, mahalaga yung fellowship natin with the truth and with our fellow believers. Number 5, by designing good works. No? To learn the truth, we need by designing good works. Sabi diyan, but mercy and truth shall be to them that devise good. Ang mercy, pansin niyo po, yung mercy and truth laging pinagsasama. Habag at katotohanan. No? Sa Proverbs yan, laging sinasabi yan sa Proverbs. Shall be to them that devise good. Yung gumagawa ng mabuti, ayan, tatanggap ng habag at magkakaroon ng katotohanan. Number 6 is by testing the Spirit. Ayan. Ito po yung discernment, more on discernment. No? Sabi na John, sa 1 John 4:1-2, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby you know the Spirit of God, every spirit that confess that Jesus Christ is come is of, in the flesh is of God. Ayan. Mahalaga rin daw po na ating tinetest yung Spirito. Ang Spirito raw pong hindi kumikilala na si Jesus, ay nagkatawang tao galing sa Diyos, Ama, ay hindi sa Diyos o false spirit po yan. False prophet or false teacher. No? Kaya mahalaga yung discernment. Discern o pagtingin kung ang mga tao ba ay kumikilala sa Panginoon. Number 1 po yan eh. Pag kumikilala sa Panginoon, mayroong pagsabi sa katotohanan. Pero kapag walang pagkilala sa Panginoon, galit sa katotohanan, ayaw ng katotohanan. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians 4:25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. For we are all members of one body. Bilang mga bahagi ng katawan ng Panginoon, tayo raw ay huwag magsalita ng mga falsehood. Ano yung falsehood? Yung walang katotohanan, yung mga chismis, yung mga sabi-sabi. No? But speak truthfully to his neighbor, because we are all members of one body. Tandaan po natin si Jesus ang katotohanan, ang kanyang salita ang katotohanan. Sundin po natin siya at tayo po ay mapalaya ng katotohanan. And the truth will set us free. Tayo po yumuko, tayo pumikit. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa iyong mensahe ng katotohanan. Lord, sa aming mundong ginagalawan ngayon, punong-puno ang kasinungalingan, punong-puno, O Diyos, ang pandaraya, paggawa ng kasamahan, pagnanakaw, pagpatay.
At pagdating ng Diyos sa katotohanan, lagi pong itinatanggi ang katotohanan. Lagi pong inililihis ang katotohanan. Lagi pong tinatago ang katotohanan. Dalangin po namin, O Diyos, na kapangyarihan ng iyong salita ang magpalaya sa amin, O God, sa katotohanan. Pinapanalangin namin, O Diyos, na ang mga tao, Panginoon, na bihag ng kasinungalingan ay inyo po nawang palayain ng katotohanan. Kagaya, O Diyos, ng mga tao sa panahon ni Jesus na naniniwala na sila ay galing sa Diyos, ang ama nila ay Diyos, pero hindi nila matanggap ang katotohanan. Hindi nila matanggap si Jesus na siyang katotohanan. I pray, O God, sa aming panahon ngayon, na marami pa rin naninindigan sa kasamaan. We pray, O God, na sila po ay iyong abutin ng iyong ebanghelyo, mabuting balita, abutin ng pag-ibig ni Kristo. Makilala nilang katotohanan at sila nawa ay mapalaya ng katotohanan. Lord, as Christians, we pray that you give us the boldness, tapang, lakas ng loob, manindigan sa katotohanan. Huwag matakot. Bagkus, O Diyos, handa na sumunod sa iyong katotohanan. I just pray for the Spirit of truth na siya po ang maghari sa aming mga buhay. Espiritu ng katotohanan ang magpalakas sa amin, ang magbigay sa amin ng tapang upang i-share ang gospel, i-share si Jesus. Ang Espiritu ng katotohanan ang siyang magbahagi, Panginoon, sa amin ng karunungan upang aming ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe. I pray na ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at maging kalakasan sa aming mga buhay. Give us, Lord, the discernment sa aming pong mundong ginagalawan. Makita namin ang katotohanan at ang mga kasinungalingan. Help us to walk in the light, walk in the truth, for Jesus is the truth. We give you thanks, Lord, and praise sa aming pong mensahe sa umagang ito. Sa iyo ang papuri parangal, aming inado. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na, Amen. God is Amen. greater.